Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB po ang inyong baglingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong Oplan Bag on the Go. Oh, they are simply rally hijackers. Kasi ito yung mga pangalan ng mga tao na inilabas ni Yayam Dizon. Nakalimutan ko na yung araw nun eh. Siya lang yung, sa aming mga vlogger, siya yung unang-una na naglabas dito. Na itong mga taong ito ang mga sangkot dito sa Oplan Bag on the Go. Ayan. Pero alam nyo, sa akin lang inyong kabanlingkod, ang tingin ko, mukhang wala namang bag on the go. Mga ano lang, mga talagang, ano na to, proven talaga tong mga to na anti-Marcos. Wala pa yung kwentong on the go na yan. Lahat po ng mga yan, tono na nila talaga ay pababagsakin si PBBM. Yung mga yan. No, isa-isahin natin to mga inanon nila. Nga pala, paalala lang sa kanila ha. Sabi sa mga taga-Roma, 13:1-2, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Amen. Amen. Okay. Yan ang paalala. Now, ito. INC to hold 3-day rally in Rizal Park. Originally, EDSA eh. Diba? Tapos pinost din ito ni Mike Defensor. 2 venue. EDSA at saka etong Quirino Grandstand. Kaya po ako kinabahan na ng konti. No? Sabi ko nga, Corazon Santos, bakit naman ganon, kako? Bakit 3 araw? 3 to 4 days, ganon. Parang tentative pa yung 15. Doon sa unang request sa Quezon City. Noong October 28, diba, na hindi na-aprobahan pa. And then later on, nung kumalat na yan sa SOCMED, ay binawi nila Rizal Park na lang. Kasi pala, mamaya papakarinig ko sa inyo yung plano kung bakit pala ganon. Isang venue sa kanila, Rizal Park. Okay? Kaduda-duda nga ito eh. Bakit 3 araw? Para lamang ipahayag. At ito ho, tahasang pag-amin na sila ay nagpabaya. Nagpabaya sila sa korupsyon ng bansa. Sila nag-i-endorso ng mga korap na pikit matang isinusubo sa mga miyembro kahit na alam nila na kapag may bahid ng magnanakaw at magnanakaw pa rin yan sa ngalan ng kaayusan. Aminado, bakit? Nasaan sila nung panahon ni Duterte puro patayan sa kanyang fake war on drugs? Fake na, failed pa na war on drugs. Imagine, pagkaalis siya sa pwesto, sabi na nila, bumalik ang druga. Kala ko ba naalis? Di ba lamang tinago nila? Di ba? Yung korupsyon na sinabi ni Duterte tungkol diyan sa DPWH, talamak ang ghost projects. Nasaan sila? Di ba? Wala. Ba't hindi sila pumimik? Tapos ngayon, mga miyembro nila, eto sabi nga, let's go November 16 to 18, palayasin ng sindikatong bangag. Actually, marami silang miyembro, ganyan ang sinasabi. Pero sinasabi naman din na iba, focus lang tayo sa corruption. Doon lang tayo, anti-corruption lang. Okay, kung consistent dyan ang INC, good. Pero ang tanong, talaga bang hindi kayo kasabwat dito? Hindi kayo magpapagamit kung kayo'y gagamitin? Ikukondenan nyo ba sila? Diba? Ngayon, eto naman, ang source naman ito ni Montulfo, yun na nga ho, kundi yung unang naglabas, si Yayam Dizon. Yan din mga pangalang binanggit doon. Dito kasi ako biglang nawala na ng sabi ko, okay, mukhang malabo yan. Kasi kung yan ay intel report, bakit may merong for confirmation? Diba? Yan. Pero ako naniniwala na etong mga to talaga, nais nilang pabagsakin ang ating Pangulo. Yun lang yun. Tingnan nyo Ito si Jus Porres. Ang alam ko, ito yung may-ari ng grupo
na nagpapa-motorcade noon, yung BBM 2.0. Na kung saan maraming nadismaya dahil kagayang pinangako na si BBM makaka-meeting na may interview namin during caravan. Pupuntahan namin, hindi naman natupad. No, tapos yung sasakyan, hindi naman niya pinagamit, pinababa niya sina Rover. Wala nangyari, hindi siya napansin, hindi umubra yung kanyang BBM 2.0 na laging meeting nito diyan sa may yung pinagmitingan ni Gutesa at ni Senator Marcoleta sa Seascape. Yan. Malapit diyan sa Senado. Yan, ayaw niya na. Tsaka 2016 pa lamang si Pocis, dati na talagang suportado niyan si Duterte. Ay siya ito. Ay, sabihin, malalim na talaga ang koneksyon niya kay Duterte. Then, si Orlando De Leon, na walang ginawa kung hindi mambuska. And then, etong si Macanas, di ba? Na kakapakinig kay Maharlika, bumalentong ang utak. Hanggang sa nakapag-fake news, kinasuhan ito ng dating Chief PNP. Ayun, tuluyan ng kinalaban na si PBBM. Yan si retired Brigadier General Johnny Macanas. Alam ko may kaso pa to Hindi ko alam kung ano nangyari sa kaso sinampa ni Acorda sa kanya. Nag-delete ka ng account. Di ba nag-deact ito ng account? And then eto namang si Bantag, the fake general, kala ko tunay. Hindi siya totoong naging 4-star general. Bagkus yung position pala niya and I stand corrected, yung position pala niya na Director General. Ibig sabihin, kahit sinong maging Director General, katumbas niya ay Undersecretary at saka 4-star General. Ibig sabihin, hindi po pinaghirapan ng katulad ng pinagdaanan ng mga PM mayors na naging general. Okay, ito naman pong kay Bantag, kaya ito nagalit na sa Pangulo natin dahil kagalokohan nito ni Boyeng Rimulya. Si Boyeng Rimulya ang nagbintang dito na nagpapatay kay Percy Lapid. Ako hindi ako naniniwala talaga dyan na si Bantag ang gumawa nun. Anong nangyari pa kasi, nagkaroon ng investigation dyan, yung kotse o yung sasakyan na dumaan sa bahay ni Bantag, nag-video na nandun yung mga pinalitaw kasi nila Boyeng na yung mga sasakyan doon sa San Jose na isa kanya. At siya nagmamay-ari ng isang white mansion. Pero ang totoo pala, inuupahan niya yon, pinuntahan din ito Nying, nauntog pa siya dahil hindi yung talagang mansyon. Mukhang mansyon pero masikip. Tapos yung sasakyan na ginamit doon nung nag-video ay sasakyan ng Department of Justice. Tapos ang title ng ron na 2 beses lang itong binanggit ni Percy Lapid. Tinawag itong The Cinderella Man ng Department of Justice. Siya yun, 2 beses lang. Ngayon, nung investigation na kung sino ba talaga ang nagpapatay, kung siya ba talaga o kung sino, ang dami, umabot ng 150 mahigit yung persons of interest. Ang pinakabasihan na nila ron ay yung mga tinira ni Percy Lapid sa kanyang mga programa. Ito 2 lang, July at saka September lang nabanggit na tira ni Percy Lapid. Pero si dating Pangulong Duterte, araw-araw 'yun. At ito ang meron talagang pag binasihan natin argumento nila Boyeng, ito talaga yung merong motibo para ipatumba si Percy Lapid. Kasi pati yung mga anak niya, yung mga racket nila sa Davao, ibinubulgar. Hindi ba accurate? Nakikita natin yung mga dating sinabi ni Percy Lapid na gagawin ng mga DDS sa mga Duterte, nangyayari ngayon sa administrasyon ni PBBM. INC rin ito. Hindi rin mahagilap. Ito naman,
si ano to La Chica. Yan, Raimundo La Chica. Yan. Ito si La Chica, ito yung sinasabi nila na nito ni Fajarda na binababaan nila ng pera. Yan oh. So security officer lang po ako nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. Hindi po yan buong 37.5 million na ibibigay ko sa kanya. Mostly weekly na po yan. Nag-range po sa 4 million to 6 million weekly. Yan. Miyembro yan ng VP SG ni Sara. Ito naman ang hepe si Leonardo, dating picture ito during Quadcom. Etong si Leonardo ng Napolcom. Pero dati itong chief of police ng Mandaluyong kung saan ay napatay si Barayuga. Tapos wala siyang ginawang aksyon. Hindi niya inasikaso na paimbestigahan man lang. Kaya pinagdududahan siya. Ito naman si Metran. Ito masyadong madaldal tong si retired Colonel Segundo Metran laban sa ating administrasyon. Talagang berdeng-berde ito. Yan. Ito naman si Clemente Dado. Si Captain General, si Kapitan General Dado Tago. Yan. Sabi nila, may saltik din daw to. Di parang si Kiko Barsaga to. Ito ang napulot ko. Sabi, he is Clemente Enrique Jr., the Baron of PMA, Matikas class of 1983. Grade 1 ako niyan. He left the military early for the private sector. Okay? At DDS, he goes by the nom, the gear, Kapitan Dado, and is reportedly the leader of the FGF. So yung Filipino Guerrilla Forces na meron daw po yung 48 million ba yun? Na members. So yun daw po yung lulusob. Ay nako, he is a classmate of PCSO Board Secretary, Police General Wesley Barayuga, na pinapatay daw po ni Royina Garma. Okay? Yan. So talagang mga ayaw nila kay PBBM. Ito naman si Attorney Topacio, antay rin yan. Kahit kaibigan yan, kinakasuhan niya. Gaya nila Isko. Mga nakakasuhan niya, mga kliyente niya nakakulong. Attorney Vic Rodriguez, si Attorney No Case. Yan sobrang bitter, kasalanan naman niya, pinagagawa niya. 'Di ba? Hanggang sa nasibak sa pwesto. So, naipahamak din ito si Leocadio Sebastian, yung agriculture scientist ng Pilipinas. At ito si Mike Defensor. Dapat pong imbestigahan din ng gobyerno ngayon, ha? Batahimik ang DANR. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung mga mining companies dyan sa Montalban Rizal, 4 daw yun, pag-aari niya yon. Nung bumagyo noon, yun na nagpalubog ng Marikina sa putik. Yung mining niya, yung minahan niya doon. Ngayon, tawag dito? Maharlika baby. Ay nako. So alam niyo na ha, picture pa lang. Hindi, 2022 pa tong picture na to Okay, during Uniteam campaign. Pero isa siya ngayon sa mga organisador ng rallying ito. Yan. Pero tumanggi na rin siya ron sa Oplan Bag on the Go. Kasi nga pag di siya tumanggi dyan at natapos na yung mga event na ito at nagsisisigaw talaga sila ng pagpapabagsak sa Pangulo, lusob, nagsisigaw, yung nag-engganyo sa mga tao na kumilos mula ron sa kanilang pwesto patungo sa Malacanang. Nako, pag nabigo sila, patay. Doble-doble ho kaso dyan. Yun lang moment na nag-uusap-usap sila. No, yung conspiracy to commit sedition at saka conspiracy to commit rebellion na yon. Kasong malala yan.
Kaya nag-iiyakan na sila agad dahil naibulgar nga raw. Kung totoo ang Oplan bag on the go. And then Chavit Singson na isa sa tinuturo na financier. Sa interview niya sa sa One News yata yun, Diyos ko, inilaglag niya bukas papakita ko sa inyo yun. Inilaglag niya yung mga kasama ron sa listahan. 2 daw doon. Nabayaran. 2 raw rito. Ayun, yun yung listahan na yan. 2 dyan ay nabayaran daw. Sino kaya yun? Lokon Chavit eh. And then, sino pa ba? Ito si Rolando Olamit, Secretary General ng MNLF. Ito 'yon si Olamit. Yung sinasabi na alias, ano ba 'yon? Alias ito. Yan, sa bandang huli yan eh. Alias Monk. Siya rin po yan, si Rolando Olamit, tsaka si alias Monk. It's the same person. Yan. And then, Marcoleta. Kung gusto ng INC ang transparency, hinahamon ko kayo. Kastiguhin nyo itong si Marcoleta nyo. Kasi harap-harapan in public. Sa programa sa Net25, inamin niya nagsinungaling siya sa kanyang sose. Hinahamon ko rin si Soto. Yung mga pro-admin supporters. Hindi nyo hamunin si Soto na, di ba, i-ethics ito. Nagsinungaling doon sa kanyang sose. Dahil yung kanyang, yung nagbigay raw sa kanya ng pera, di ba, ginamit niya naman sa kampanya pero hindi niya nilista kasi para hindi ma-disclose kung sino sila. Paano pala kung may drug lords doon? Di ba? Paano pala kung nandun yung mga diskaya? Paano kaya kung mga government contractors yung mga yon? So walang honesty. Di ba? Naging dishonest doon si Marcoleta. Ayan, ito. Ayan, Rolando Assis Monk Olamit. Okay? The same person. Sa may yan. Now, pakinggan ito. Tinatanggi kasi nila, ang sabi, focus lang sila sa korupsyon, focus lang sila sa transparency. Ano to? Samahan nyo kami sa EDSA. Welcome lahat. Welcome po lahat. General. Ito po ang United People's Shield. Kasama po ang maraming mga organisasyon po dito. Hindi lamang po yung Iglesia ni Cristo, hindi lamang po yung KOJC, UJL. Marami po ang mga civil society groups, mga Muslim and Christian organizations, lay organizations, yung mga kabataan, yung mga manggagawa. Lahat po ay kasama natin. So, okay, ha? Siya na nagbanggit kung sino-sino yung mga kasama nila dyan. Eto pa. Ano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano ba pipigilan yan? Sabi sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Okay. So ito is brainwashing the military. Tina-address niya sila na paano pag dumami yung tao? 'Di ba? Paano pag dumami yung mga tao as a leader, hindi mo na makokontrol. Ibig kasi magkocontrol ng crowd ay yung mga military, yung mga police. Pero bini-brainwash niya na kaagad ito na as a leader, you cannot control them. So bawat bawat military official, military personnel and police personnel diyan sa araw na yan ay tinataniman niya sa isipan, you cannot control the crowd kapag kaganyan na karami. Kumbaga, pag naghasik na ng lagim, ng kaguluhan, pabayaan nyo na lang. So, we really expect na this is a peaceful... What's your expected number, the 2 to 10? Ina-expect daw nila na this will be peaceful. EDSA.
No, sa Luneta, talagang Luneta. solid yan. INC yan eh. INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Oh. Solid yan. So all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami. So, INC, di ba, may participation binabanggit niya. Kumbaga lang, so ganito yan Ang nakikita ko pagkakaintindi ko sa kanila, sila yung mga manggugulo, sila yung magsisedisyon, ang INC, focus sila sa rally nila, sa grupo nila, providing the masses. Sila yung magpo-provide ng masa. Lahat ng miyembro labas. Provide sila ng masa. Pero peaceful yung target nila. Okay? Now, to make it, ang purpose nito is to make it appear na talagang people power na ito. Ganun na karami kasi people power na talaga to. Ang people power po consists of multi-sector. Multi-sectoral organizations ang nandoon. Diba? Yun po ang kulang, katulad ng civil society groups, o yung mga militanteng grupo, yun po ang wala sa kanila. Yun ang wala sa kanilang grupo. Kasi, yung mga grupo na yon, dala nila issue. Ito dala nila konsumisyon. Ang dala nila. Kasi yung mga grupo na yun, pagkatapos mag-rally ng mga yun, walang panamugutan yung mga yun Karapatan nila yun Diba? To peaceably assemble, to call out the government, diba? Ganon. Itong mga to, ang kanila ay pabagsakin ng gobyerno. Mahabang panahon na yun ang kanilang pinag-uusapan, pinaplano nila. And this is the peak. Kapag hindi sila nagtagumpay dito sa 3 araw na ito, hahijackin naman nila yung rally sa November 30 ng mga militanteng grupo. Kaya nga yung militanteng grupo hindi yan sasama sa rally nito ng INC at saka nitong mga DDS. Diba? So, ang ina-expect nila, may i-deploy pa rin mga tao dun sa EDSA ang INC. Marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari. Yung EDSA 1, EDSA 2, diba? Nag-mind setting na. at itong pangatlo. Kasi yung EDSA Mind setting up na ginagawa ni Mike, tsaka nito ni Pokis. 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na. Maski na pigilan mo ito. Paulit-ulit na that is beyond control. Sabihin nyo yan, pag hindi kayo nagtagumpay, sabihin nyo yan pag inaresto na kayo. Diba? At saka tsaka sana magkaroon ng may lumabas na magkudita. Gusto ko yun yung may magkudita. Bakit? Ang kudita hindi nagtatagumpay kapag nakasuporta sa administrasyon ng Amerika. Kasi sila yung tumatayo at lumalaban. Diyari itong mga to. Gusto ko yun. Para 12 to 20 years imprisonment, no bail, ang kaso nila. The only hope they have, ipagdasal na lang nila na matapos agad ang kaso at ang maupo ay Duterte. Diba? Di magsisi-amin yung mga yan. Di bigyan sila ngayon ng parol. Papardon sila. Yun lang habol nila Pero gusto kong mangyari, masampahan sila ng kaso. Mabigo sila, magawa nila yung gusto nila, mabigo sila. At magkaroon ng kaso. Kaya nga sana, ibigyan ng special assignment si General Torre. Diba? O kaya, ibalik sa PNP chief. Basta, but as a leader, we are focused on the corruption issue. Ano ang posisyon ng iglesia? Ayaw nila Eto, after September 21 yan. i-install si Sara. Anong gusto nila? At yun nga, nilabas ni Manny Mogato, nag-iisang Pulitzer Prize Award din natin, yung information niya of what is happening. Inside the military. Na merong... Diba? Pero cut ko lang muna. Nasa inyo yan Kung kayo ba naniniwala na totoong merong organized crime group, itong tinatawag na Oplan Bag on the Go para pabagsakin ang pamahalaan to si PBBM, or itong mga taong ito, yung binanggit ni Tulfo at saka ni Yayam Dizon galing sa Intel na nagsasabwatan para dito
ay hina-hijack lamang nila yung rally ng INC. Yun eh. Di ba? Alin po nun, bahala kayo kung anong isipin nyo. Pero abangan natin ang resulta. Pero ito, balikan lang natin. Anong sinasabi nila rito? Merong sections ng military na gustong mag-withdraw ng support. Yung inuulit ng mga Duterte na withdrawal ng support, merong tumatangkilik sa loob ng military. Yun ang sinabi niya. Last minute daw ay hindi natuloy dahil isang malaking religious group ang umatras. Dahil ang gusto nila ay i-install si Sara. At hindi pumayag yung mga plotters. Kaya yung mga grupo nila nasa Gate 4 ng Aguinaldo, they were supposed to be supported by 50,000 from this religious group. Luneta, dapat pupunta 500,000. Yun yung pupunta sa Luneta. Hindi itong mga anarchist, gangsta, na jeng-jeng ang tawag, na lumuso. That's a smaller force, no? At parang susunugin yung mga bahay nila Diskaya, nila Saldico, Martin Romualdez, no? Pero hindi nga nag-push through dahil hindi nila tinanggap yung proposal na kung manalo, i-install si Sara. No? Kaya, interesting. Pero sinagot yan ni Gibo, Secretary Gibo, at saka ni Browner, no? Sa Inquirer. No? Kaya ang problema kasi sa atin, justices, well, sometimes when there is smoke, there is fire. No? That's right. At sabi ng Malacanang, si John Vic mismo, sinabi niya, they were out to burn Malacanang. Si Yusek Claire Castro, inamin niya, they were out to burn Malacanang. Wait, but May may intel report kasi yan eh. Yan. Kaya yan lumalabas yung mga ganyan. Kaya nila nalalaman. Kaya nga, di ba, yung mga nahuli? Actually, yung mga nahuli, yung nakaraan, ng September 21, napakarami po rin sa mga nahuli nakalaya. Marami naman doon naka-inquest. Pero meron pa silang kinasuhan doon sa 96 na hindi po mga nahuli. Okay? Kaya nga malamang kabilang rin dito sa grupo na to. Hindi kasi dinisclose ng kapulisan ng Maynila eh. Kung sino-sino yung mga yun. Dapat dinisclose nila yung mga pangalan. Baka takot din. No? Baka ma-NPA. Hindi nila dinisclose to eh. Pero palagay ko, yung mga yon kasali rin ho rito sa gulong ito na mangyayari po sa darating na 4 na araw. Pasio said, candle vigil daw. Di ba? Nahuli ang sabi nito, Pasio, mag-vigil sila. Tapos, surprisingly, parang nawala si Presidente for 4 days. Interesting. Yung lahat ng kanya mga schedules, hindi niya pinuntahan. Lumabas lang siya last Thursday. Ano ang posisyon ng iglesia? Posisyon ng iglesia? Ayaw nila i-install si Sara. Anong gusto nila? Ang sabi ni Manny Mugato, itong large religious group ay gusto i-install si Sara. At tumanggi yung mga military planners, no? Tumanggi sila dahil so it's the other way around. It's the other way around, no? Pero clearly, sa geopolitics, pag in-install nila si Sara, in-install nila ang China. Tama. No? At hindi naman ganun ang ating military. No? Kaya yun doon nagkaroon ng break. So pro-US, pero anti-democracy, parang gano'n. Diba? So, merong aborted or allegedly supposed participation ng INC doon sa nangyari pong destabilization noong September 21 na hinayjack yung rally ng mga militanteng grupo na talaga namang consistently they're doing the rallies, di ba, yearly sa paggunita nila ng pag-impose ng tatay ni PBBM sa ng martial law. Hinayjack nila yon, hinaluan nila ngayon ng ganyang kaguluhan. Kaya lang may mga intel kasi at ito na nga, yung Manny Mugato, ito yung international award-winning na winner na journalist natin na napatawag din dati ito para magbigay ng insight doon sa TRICOM regarding sa fake news. Yan yung puro balbas na matubang na lalaking maliit. Nakakulay ko, si Manny Mugato. May participation. So sabi ko nga, nung mabalitaan ko tong rally na INC, nako, yung kanilang aborted plan na kung saan hijacking nung rally ng September 21, nakakalungkot yung sariling miyembro pasasalihin sa ganun. Tapos ngayon, talagang paninindigan na nila. Hindi na raw sila mananahimik. Pagkatapos ng gulong ito, sana arestuhin din sila. 'Di ba? Sa panig ng mga religious groups na nagbuyo sa mga miyembro.
Wag silang magkakamali ng ng pagbuyo sa miyembro. Kasi yung mga miyembro nila kapag nakisali yan sa gulo, naku po, pinakamagaang na kaso rito, sedisyon. Dahil unang-una, hindi pupunta yung mga yan, hindi nyo inudyukan. Di ba? Kaya nyo ang diktahan ng buhay. Oh. Diba? Ganun lang yun eh. Ay, nako. Yeah, kasama I was one of those. Yung EDSA Tres na yan, na sumugod yung ERAP supporters sa Malacanang, nag-uwian yung mga INC members. We were supposed like 800,000 katao nun. Hindi lang. Kasi abot na ng Boni Serrano at saka Guadalupe, kasi ang dami from the south na doon palang banda nagbababaan na yung mga tao naglalakad na. Kasi nga, ang dami na talaga nag-participate. Gabi-gabi lang naman kami dumadami eh. Gabi lang eh. Oh. Ngayon, ang nangyari, a night prior to the attack, nag-meeting yan yung mga military at saka etong sila Loy Estrada. Kaya lang, sabi nga nila nung namayapang si Ronald Lumbaw, ayon kay Loy, failure yung pag-uusap. Hindi sabi hindi nabili yung mga military officials na nagpabagsak din kay ERAP na pumanig kay Gloria noon. So kumbaga hindi na buyback. Nangyari, nagdesisyon, kami na lang naman yung nagdesisyon noon nasugod. Nasugurin na si Gloria kasi wala nang nangyari. Halos 1 linggo kami nandun gabi-gabi sa EDSA, tapos wala lang, uwian na. Sabi nila Loy noon, uwi na kayo after this. Hindi nag-uwian ng mga tao. So, sugod talaga yung ginawa. Ang problema, yung pagsugod namin na yun, habang dumarating kami doon sa Malacanang, pakonti ng pakonti. No, from 800,000 katao ang nauwi doon sa may Mindiola, nasa mga 500 na lang kami. Naririnig ko pa sa balita yun sa police station sa tabi ng CEU. Tapos pagdating, nalaman ko rin yung mga nagrarally ron sa may nadumaan sa ilalim ng Nagtahan via San Miguel, doon pa lang sa may simbahan ng St. Jude, naharang na sila doon, na corner na. At pinaliguan na sila ron ng tear gas. So kami, nakapasok ng gate 7 ng Malacanang. Kaya lang apparently, dahil kumonti na kami, na-disperse kami at may mga napatay pa doon sa amin. Pinagbabaril ang mga sniper. Ulo pa yung target yung isa man tinamaan sa binti. Yung mga miyembro ng INC, nagsiuwian. Hindi sila sumasali. Sabi nila sa amin, pati ba nakausap ko rin recently na nakasama rin pala doon, pinasuporta lang sila doon sa EDSA. Pero yung ganong lusob na may gulo na, hindi expected na yung gulo. Hindi na sila pinasabay, pinauwi na sila. Kaya nag-uwian sila. Kaya ito dapat maging malinaw sa INC ito. Ano ba itong rallying ito? Papayag, dapat ikundinan ninyo yung pang-hijack na pinaplano ng mga to. Di ba? Dapat linawin nyo yan. Na ang mga kapatiran, solid lang tayo rito sa Luneta. Walang pupunta ng EDSA. Kasi yung pupunta ng EDSA, gagamitin lang nila yan na sabihin yan ay taong bayan. Pero ang totoo, isang grupo lang yan na sa pilitang napapunta dahil sa kanilang samahan. Di ba? Ganun lang yun eh. Totoo. Tapos yung nun, yung ganun yung kamay, dugo ng masa. Katabi ng kapatid ko yung na-sniper dun eh.